May isang nagtatanong, nagpapa-anonymous siya, ang tanong niya ganito, Dok, totoo po ba yung depression o nag-iinarte lamang itong kasama ko sa apartment na magpapakamatay siya? Trigger warning ha, hali kayo, pag-usapan natin yan. Seryosong usapan muna po tayo dito sa Ask Doc Dex. Unang-una, dun po sa nagtatanong nito, hindi ko po kayo pinangalanan. Unang-una po, hindi po pag-iinarte ang suicidal ideations. Actually, kapag ka ang isang tao ay mayroong mga pagkakataon na nag-iisip na saktan ng kanyang sarili, ito ay kabilang sa criteria for admission. Kaya huwag na huwag babaliwalain. Baka po kayo nga ang susi o ang tulay sa katatayuan at kapakanan ng isang taong nakakaisip na saktan ng kanyang sarili. Pero punta muna po tayo sa unang tanong. Sabi niya, kung totoo raw ba ang depression? Okay, ang depression po ay isang mood disorder na nagdudulot ng pakiramdam na malungkot at pagkawala ng interes. Nakakaapekto ito sa kung paano nakakaramdam, nag-iisip at pati na rin kung paano gumagawi o gumagalaw ang isang tao. Ang mga sintomas ng depression ay ang pakiramdam na nalulungkot, parang hopeless o yung iba inilalarawan nila ang sarili nila na mayroon silang pakiramdam na pagiging empty o parang kulang. Minsan sila ay nag-outburst ng pagkagalit, pagiging irritable, frustrated kahit sa mga napakaliit na bagay. Nawawalan din po sila ng interest sa mga usual na activities, nahihirapan sa pagtulog o sila po ay tulog ng tulog. Nawawalan ng gana kumain, nagiging anxious, hirap sa pag-iisip, pakiramdam na worthless sila o guilty o di naman kaya ay fixated sila sa mga past failures nila at may tendency din sila na sisihin ng kanilang sarili. Sa ibang mga pasyente, nahihirapan silang mag-concentrate at mayroon din silang naiisip na parang pagpapakamatay. Natatakot sila sa mga darating na araw, mayroong mga suicidal thoughts at nakakaramdam sila ng mga hindi maipaliwanag na physical problems tulad ng pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, mga likod, kung saan-saan pa. Actually, kayo po, yes, kayo mismo na mga nanonood nito, pwede po kayo makatulong. Lalagay ko po itong PHQ-9 o ang Patient Health Questionnaire. Tumutulong ito para ma-screen kung ang isang tao ay mayroong depressive disorder. Screenshot nyo itong PHQ-9 dito ngayon. Screenshot nyo na. Pasagutan o sagutan ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa sarili ng mga tanong at itik kung several days, more than half the days, or nearly every day ang sagutin nyo. I-add ang mga values na natik o na-checkan ninyo o ng kasamahan ninyo sa bahay. Kapag ka po more than 4, we can consider a depressive disorder at ito ay nagpapahiwatig na mainam na ang nagsagot ay makita ng isang healthcare professional. Tandaan po ninyo, totoo po ang depression. Kami po mismo nakaranas nito, huwag nyo na pong iismulin dahil hindi po ito simpleng bagay. Ito ay isang totoong pakiramdam ng isang tao. At sana po may natutunan kayo. Pakishare na po sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. Ikaw, ako, at tayo. Paano? See you next episode.